araw na ito mga kapatid, nais ko pong ibahagi po sa inyo ang pag-aaralan po ng ating pong mensahe. Paano natin makilala ang tunay na mananampalataya kay Kristo? So yan po ang ating pong pag-aaralan ngayon. Paano natin makilala ang tunay na mananampalataya kay Kristo? So mga kapatid, share nyo po ito sapagkat ito po ay marami pong katanungan po ito. Katanungan po ito ng marami na sila ba talaga ay tunay na mananampalataya? Ako ba talaga ay mananampalataya? Isa ba akong Kristiyano? Paano natin masabi na tayo nga ba ay Kristiyano? Paano natin malalaman na yung isang tao ay tunay nga siyang mananampalataya? Kasi mahalaga na malaman natin kung ano yung tunay. Ano po ba yung tunay? Pag sinabi mong tunay kasi ano yan may pure, mayroong katotohanan. Ano? Parang ano ngayon, marami ngayong mga imitation ngayon eh. Kahit nga sa mga ginto, kahit na siya ay kulay ginto, mukhang ginto. Nakakita ko minsan ng ng parang pendant ba yon? Habang ako po ay naglalakad, I think last month yun o last 3 weeks. So pinakita ko po sa amin dito, sabi ko, sa tingin mo, tunay ba ito? Sabi ng isa, ay hindi tunay ito. Sabi naman ng isa, tunay ito. So, wala po sa amin na makakapagsabi kung tunay nga ba yun o hindi. The only thing talaga na makakapagsabi kung tunay ba yung pendant na yun o hindi ay ipakita natin doon sa talagang nag-check talaga ng ginto. At siya lang makakapag-decide kung tunay nga ba o hindi. Ngayon, sa ating pananampalataya, paano natin malalaman na tunay nga ba yung ating pananampalataya? Tayo nga ba ay isang Kristiyano? Ngayon, malalaman po natin yan sa magitan po ng salita ng Diyos. Ano ba yung kung atin pong susuriin yung ating sarili, titingnan po natin yung ating pong paglakad, ngayon masasabi naman natin eh. Actually, sabi nga ni Kristo, tinan niyo, sabi ni Kristo. In Matthew chapter 7 verse 16, you can identify them by their fruit. That is by the way they act. By the way they act. Can you pick grapes from thorn bushes or fig from thistles? So dito, makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. So makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Si Kristo mismo nagsasabi nito, mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa matitinik na halaman? So paano natin makikilala? Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. You will know them by their fruit. Si Kristo dito nagsasabi. Ngayon, madali nang makilala ngayon ng isang tao eh. Kahit na siya po ay, kahit anong gawin niya na pagpipretend, minsan, lalabas at lalabas pa rin talaga yung tunay nga niyang kulay. Malalaman yan eh. Bagamat medyo mahirap kilalanin kung sino nga ba yung tunay o hindi, dahil marami talagang mga mga mukhang tunay. So ngayon, pag-aaralan po natin kung bakit ba sinabi ni Kristo yung time na ito, itong verse na ito, bakit niya sinabi na you will know them by their fruit sa Matthew chapter 7. Let us pray. Father God, as we're going to study your word today, Lord, anoint your word. We thank you that your word, the life and spirit, use your servant only as instrument, O God. Give me honest conviction, pure speech, so that I may preach your word with power and boldness to bring glory and honor to your name alone. In Jesus' name. Amen. Amen. Paano natin makilala ang tunay na mananampalataya kay Kristo? Itong pag-aaralan po natin ito mga kapatid, hindi po ito para lagyan po sa puso natin na pagdududa kung tunay nga tayo hindi, kundi ito nga ay makakabuti para ma-examine natin yung ating sarili, yung ating katayuan, makikita natin para tayo po ay hindi mailigaw, hindi tayo mailihis. Ganon din naman, yung mga taong gustong maglihis sa atin, makilala din natin. At alam nyo yung sermon ito ni Jesus, ito sa mga sermon niya on the Mount na yung buong chapter 7, aral na matututunan natin hanggang ngayon. Kasi yung mga aral ni Kristo, walang kupas yan eh. Tignan nyo yung atin pong context muna nito. Mag-uumpisa ito, the statement, you will know them by their fruit,
is part of Jesus' teaching about recognizing true followers and avoiding false prophets. So ito yun ha, ito yung kanyang purpose niya. Ano yung purpose niya? It's part of Jesus' teaching about recognizing true palataya kay Kristo. So dito mga kapatid, nung sinabi ni Jesus, yung you will know them by their fruits, ito yung the statement, you will know them by their fruit, is part of Jesus' teaching about recognizing true followers and avoiding false prophet. Para makilala mo kung sino nga yung tunay na mga follower, tunay na tagasunod, at kung sino yung mga bulaang mga ngaral, bulaang propeta. Ito yung layunin niya. Kaya sinabi ni Kristo, you will know them by their fruits. Makikilala mo sila sa kanilang mga gawa. Tapos binigay niya ng halimbawa ito. Tingnan natin yung pinaka-context nito. Umpisa natin sa verse 15. Beware of false prophets who come disguised as harmless sheep but are really vicious wolves. Sabi niya, mag-ingat kayo sa mga lumalapit sa inyo na para bang mga nagdadamit ng pangdamit tupa, pero mga mga lobo, mga vicious wolves. Di ba? Sabi niya, you can identify them by their fruit. That is, by the way, the act. Can you pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? A good tree produces good fruit, and a bad tree produces bad fruit. Simple as that. That is a principle. Verse 18. A good tree can produce bad fruit, and a bad tree can produce good fruit. Isn't it? Tama? That is the principle. Now in verse 19, so every tree that does not produce good fruit is chopped down and thrown into the fire. Kasi hindi rin siya mapakikinabangan. Thrown in the fire. Yes, just as you can identify a tree by its fruit, so you can identify people by their actions. So simple lang. Di ba binigyan ng Panginoon ng halimbawa, ito yung pinakita niya. Katulad ng isang puno sa bunga. Yung isang puno na mabuti, ay bumunga ng mabuti yan. Pero yung puno na masama, ay hindi makakapunga ng mabuti yan. Ganon din naman, sabi niya ganon. Just as you can identify a tree by its fruit, so you can identify people by their actions. So, saan ba tayo nagpupunta? Ano ba yung ating ginagawa? Ano ba yung ating iniisip lagi? Ano ba yung pinag-uukulan mo ng panahon lagi? Ikaw yan. Ikaw na yung talaga yon. Diba? May identify mo na yung tao. Amen. Are you with me? Now, Amen. Sabi niya, now, when Jesus says, you will know them by their fruit, what does fruit mean? Anong ibig sabihin nun? Jesus gave the illustrations of grapevines and fig trees. When we see grapevines, we expect them to contain grapes in season. In season. We also expect fig trees to produce figs. A produce farmer who notices one of his fruit trees not bearing any fruit will cut it down. Will cut it down. It is useless. Pag hindi na mapakinabangan yon, mga kapatid, ano na yun, ipuputulin na lamang yun. Kasi wala siyang, useless siya. And likewise, we would not come to a field of thistles and expect to harvest. Paano ka mag-harvest ng fruit doon? Kung ano nga ba yun? Mga dawag, adot, mga tinikan. Mga nandoon. Diba? Thistles and thorn bushes can never produce fruit because of their nature. Yung nature niya. Siya na yun na yung nature niya. It is impossible. They have no capacity to produce anything but thorns. In our lives, every word and every action is fruit from our hearts. That's why the Bible says, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano ang laman ng iyong puso, yun ang lumalabas sa iyo, yun ang iyong ginagawa.
Kaya hindi pwedeng sabihin ng tao na, ay, hindi ko sinasadya. Nag-uumpisa kasi yan sa puso natin. Yun talaga yung bunga nun. Kaya pinapakita at yun ng Kristo. Nung sinabi niya yun. Ngayon, nung sinabi ni Kristo ito na, you will know them by their fruits. Kasi maraming mga nung panahon ni Kristo, marami ring mga lumalapit sa mga followers, sa mga disciples niya, sa mga nananampalataya, naniniwala kay Kristo na mga nanlilinlang, nandaraya, nagtuturo ng ibang aral, maliban kay Kristo. Ngayon, sinasabi ito ni Kristo kasi lalong-lalo na pag-alis ni Kristo, maraming mga lalapit sa kanila na mga bulaang mga propeta, mga bulaang mga ngaral, na mga ngaral sa kanila, magtuturo sa kanila ng ibanghelyo na hindi naman aral na nagmula kay Kristo. Lalapit sila sa inyo na parang mga maamong tupa. Pero maraming beses na inulit ni Kristo sa kanila ito na mag-ingat kayo. At para malaman din kung sino nga ba talaga yung tunay na mananampalataya, kung sino ba talaga yung mga followers ni Kristo. Amen? Amen. Para hindi ka kasi may nagsasabi kasi minsan na, hindi, born again ako, Kristiyano ako Kristiyano ako. Di ba? Ngayon, tuloy natin. Verse 21. Tutuloy mo lang yun, babasahin Pagkatapos ng aral na yon, you will know them by their fruit. Ito yung sumunod na verse na sinabi ni Kristo. Verse 21. Not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Sino nagsasalita nito? Sino? Si Jesus. Amen? Amen. Kasunod lamang ito yung aral niya. Na you will know them by their fruit, makikilala mo sila sa kanilang mga gawa. Sumunod ito. Kaya ang sabi ni Kristo, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, will enter the kingdom of heaven. Makakapasok sa kaharian ng langit. So hindi pala lahat ng pumapasok sa simbahan. At hindi lahat ng tumatawag, naniniwala ko kay Kristo. Hindi lahat. Sabi ng Biblia, hindi ko naman sinasabi, binabasa ko lang Not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Ngayon, kung sino yun? Only. Everybody say, only. Di ba exemption? Only nga Only those who actually do the will of my Father in heaven will enter. Yung mga sumusunod lamang daw kanino? Sa utos, sa kalooban ng kanyang amang nasa langit ang makakapasok. Amen. Only those who actually do the will of my Father in heaven will enter. On Judgment Day, and what is Judgment Day? Judgment Day. Mayroong Judgment Day. On Judgment Day, On Judgment Day, many will say to me, marami daw, sa panahon sa araw ng paghukom, marami, many, on Judgment Day, many will say to me, Lord, Lord, we prophesied in your name. Aba, nagpropesya pa ito. Sa pangalan ng Panginoon, we prophesied in your name. And cast out demons in your name. Nagpalayos pa ng demonyo. Di ba? Di ba yung marami mga nakikita, mga espiritista ngayon, mga albularyo ngayon, kung ano mga ginagamit yung pangalan ng Panginoong Jesus. Di ba? Manampalataya ka lamang sa Diyos. Ganon, di ba? Pero wala yung ibanghelyo doon. Kung wala yung ibanghelyo, hindi na mapangaral ang gospel, mga kapatid. Kahit nagpapalayos pa ng demonyo yan, counterfeit spirit yan. Maraming mga nadaya yan Pati sila nalinlang mismo. Kaya sinabi ito ni Kristo sa atin, para tayo mismo ay hindi malinlang. Makikilala mo sila kung sila nga ay tunay na mananampalataya kay Kristo. Kasi kung ginagawa mo ang gawain ng mga espiritu na hindi nagmula sa gawain ng banal na espiritu, sa demonyo yan. Kahit binabanggit mo pa yung pangalan ng Diyos. Kaya mga ito, pagdating ng panahon, magtataka sila. Sa impyerno ang punta nila Hindi ako nagsasabi niya, mga kapatid. Biblia yan, binabasa ko to. Are you with me? Amen. Now, tignan nyo On Judgment Day, many will say to me, Lord, Lord, we prophesied in your name,
and cast out demons in your name. At hindi pa lang ito, and perform many miracles. Gumawa pa ito ng mga kababalaghan, mga himala. Perform many miracles in your name. Ginamit pa yung pangalan ng Panginoon. Ginamit lang yung pangalan ng Panginoon. Pero walang kamalay-malay, yung mga tao, yung himala pala yun, hindi galing sa Diyos. Sinasakyan yun ng demonyo. Bakit hindi pa pwedeng gumawa ng himala ang demonyo? Pwede. Bakit hindi? Basahin mo ang Revelation chapter 13 ng Apocalypse, nakasulat yan. Pwede siyang mag-perform ng miracles para madaya lamang yung tao. Para malinlang yung mga tao. Amen? But I will reply, I never knew you. Get away from me, you break God's laws. Tignan mo sabi ni Kristo, di ba? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Bakit? Ano ba yung kalooban ng ating Ama na nasa langit? Huwag kayong sasangguni. Saan? Sa mga espiritu ng mga patay. Huwag kayong huwag kayong magpapatawas. Oh, sinasabi yan sa Biblia eh. Pero anong ginagawa natin? Hindi ito. Ito yung tumutulong na Sinabi nga sa Biblia yun, mga kapatid. Ayaw makinig ng mga tao. Counterfeit spirit yan. Hindi kalooban ng Ama yan. Ang kalooban ng Panginoon, lumapit tayo sa Diyos, magtiwala sa Kanya, at naipapangaral ang Ebanghelyo. Anong Ebanghelyo? Yung ginawa ng Panginoong Hesus na pagliligtas sa atin sa krus ng Kalbaryo. At kapag hindi na ipapangaral yun, at sila yung napupurihan, hindi ang Diyos, sila yung napupurihan, at ang sumasagi sa isip ng tao ay yung pangalan na nung tao na yon, nako, siya na yung napupurihan, yan ay malaking pandaraya na. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Paano tayo sumusunod sa kalooban ng ating Ama na nasa langit? Sa magitan ng kanyang salita. Sabi ng Biblia, huwag kayong yuyuko sa mga imahe, sa mga ribulto na gawa ng tao. Huwag mong gagawin yun. Pag ginawa mo yun, hindi ka sumusunod sa kalooban ng ating Ama na nasa langit. Sabi ng Biblia, Exodus chapter 20. Kasama yun sa 10 Commandments. Basahin nyo yung 10 Commandments ninyo. Sa Biblia po ninyo. Nakasulat siya. Pagka sinabi niyan, simple and plain. Hindi mo kailangan ng iba pang mga magpapaliwanag. Nakasulat na yun eh. Simple lang. Pag sinabi niya, thou shalt not steal, huwag kayong magnanakaw. Ano yung dapat natin huwag manakawin? Siguro yung nanakawin lang yung pera. Huwag ka na magtanong. Pag sinabi niyo huwag kayong magnanakaw, anumang mga bagay na hindi iyo pag nanakaw yan. Ang tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Sa araw ng paghukom, marami, everybody is marami. Marami. Ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa inyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo, at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Kasi yung mga tao nito, akala nila yung tinatawag nila ang Diyos, ang akala nila si Kristo ang nagpalayas demonyo, wala silang kamalay-malay. Ang tinatawag din pala nila yung mga demonyo. Nadaya sila, marami rin silang nadaya. Nalinla. Kaya yung purpose ng Panginoon, nang sinabi ito ng Panginoon, na you will know them by their fruit, ibig sabihin, titingnan mo yung kanilang mga gawa. Sa kanila bang mga gawa ay nawapurihan ba si Kristo? Na ipapangaral ba ang Ebanghelyo? O kinakalakal ang salita ng Diyos? O yung sila yung nawapurihan? Kapag doon, hindi na nag-a-align sa salita ng Diyos, hindi na nag-a-align
sa Biblia, magtaka ka na, kapatid. Clear? Simple lang. Amen? Now, verse 28 to 29. Tuloy mo lang yun eh. Pagbabasahin mo lang yung context niyan. Sabi niya, when Jesus had finished saying these things, the crowds were amazed at his teaching, for he taught with real authority, quite unlike their teachers of religious law. Bakit? Kasi yung katuruan ni Kristo, yung mga pangaral ni Kristo, hindi katulad ng kanilang mga religious leader nila. Ha? Ano ba? Sabi niya, di ba? Pagkatapos, sabi niya, namangha kay Isus ang mga tao ng kanilang marinig ang kanyang pagtuturo, sapagkat nagturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Bakit? Kasi yung mga tinuturo ng kautusan, yung mga maganda sa pandinig, para yung mga tao laging nakikinig, maraming mga tao. Di ba? Sabi ni Kristo, di ba? Kahit malabag ang salita ng Diyos, ayos lang sa inyo. Masunod lamang ang inyong yung mga ritual na mga hindi naman ayon na sa salita ng Diyos. Wala silang kamalay-malay. Kasi ito yung gusto ng tao eh. Yung maganda sa pandinig. Ano ba yung mga maganda sa pandinig? Kapag ikaw lumapit ka sa Panginoon, nagtiwala sa Kanya, yayaman ka. Magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, mahal ka ng Diyos. Di ba kaya gusto marinig ng tao? Amen? Amen. Yan ang gusto nang marinig ng mga tao eh. Pero pag binasa mo na yung Biblia, kaya ako naman, di naman, kung titignan nyo, di naman ako nangaral, tagabasa lang ako lagi. Para huwag po kayong magdamdam sa akin. Para binabasa ko ito para mabuksan yung ating mga mata na maraming mga nanlinlang sa atin. Panahon na mga kapatid. Manindigan sa katotohanan. Mahabang panahon na tayo ay dinaya. Huwag na tayong papayag. Namangha sila eh. Bakit? Kasi si Kristo nagtuturo ng totoo. Sinasabi niya yung katotohanan. Mayroong kapangyarihan. Hindi katulad ng kanilang mga religious leader na ang mga itinuturo nila yung mga maganda sa pandinig. Tinan nyo. Bakit namangha sila sa aral ni Jesus? John chapter 8 verse 45 to 47. Bakit? So when I tell the truth, you just naturally don't believe me. Ito alam ni Kristo yun. You just naturally don't believe me. Which of you can truthfully accuse me of sin? And since I am telling you the truth, why don't you believe me? Anyone who belongs to God listens gladly to the words of God. But you don't listen because you don't belong to God. Bakit? Kaya kapag salita ng Diyos, ang ating pinag-aaralan, hindi naman sila gano'n nag-uukol ng panahon dyan. Maraming tao ganyan. Pero sinasabi niya, hindi, Kristiyano ako. Really? Tingnan natin yung sarili natin. Mag-isip-isip tayo mga kapatid. Baka wala tayong kamalay-malay. Sinabi ng Proverbs 16:25, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit ang dulo nito ay kamatayan. There is a way seems right to a man, but in the end, it leads to death. Baka yung ating paniniwala ay baka sarili nating kapitulo at bersikulo natin hindi nakasulat sa Biblia. Di ba? Ayaw ninyong maniwala sa akin sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Sino sa inyo ang maaaring magpatunay na ako'y nagkasala? Sabi ni Kristo yan, ha? At kung katotohanan ang sinasabi ko, bakit ayaw ninyong maniwala sa akin? At mula sa Diyos, ang mula sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. Subalit, ayaw ninyong makinig sa akin sapagkat kayo'y hindi mula sa Diyos. Amen. Kita nyo, mga kapatid? Simple lang eh. Si Kristo na ito mismo, mga kapatid, ang nagsasalita. Binabasa ko naman yung salita ng Panginoong Hesus kanina.
Bakit may mga tao kayo maniwala? Bakit? Nalinlang na kasi sila. Mahirap nang ituwid yung kanilang paniniwala na matagal na panahon na nalinlang. Sana po mga kapatid, magbukas lang tayo ng konti. Magbukas lang po tayo. Hindi ko po hangarin na makapanakit ng damdamin ng sinuman. Ang hangarin ko po, basahin yung kanyang salita. Para nawa po sa habag at awa ng Diyos ay mabuksan tayo. Amen? Tinan nyo. 2 Timothy chapter 4 verse 3 to 5. Ito na yung panahon ngayon eh. Tinan nyo ha? For a time is coming. Ito na yun. For a time is coming when people will no longer listen to the sound and wholesome teaching. They will follow their own desires and will look for teachers who will tell them whatever their itching ears want to hear. They will reject the truth and chase after myths. But you should keep a clear mind in every situation. Don't be afraid of suffering for the Lord. Work at telling others the good news or the gospel, the good news, and fully carry out the ministry God has given you. Kita nyo yung ini-encourage ni Paul si Timothy? Na-encourage niya. Kasi sabi niya, pagdating ng panahon, sabi niya, tignan mo sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Hindi sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Kung ano sa tingin nilang tao, basta ang alam ko ito ang totoo. Basta ang alam ko tama. Ito yung gusto kong gawin. Basta ako kung kailan ko gustong magsimba, kung kailan ko gustong makinig ng salita ng Diyos, basta ako naniniwala ko sa Diyos, ayos na ito sa akin. Pag namatay ako, alam ko, sa langit ang punta ko. Maraming mga ganyan. Ang pangatwiran. Maraming mga katwiran. Nahabag po ako mga kapatid. Kasi yung mga ganitong pangatwiran natin, wala yan sa talata sa Biblia. Dapat po mga kapatid, mayroong sukatan. Yung ating paniniwala, yung ating pananaw, dapat mayroong sukatan. Parang sa atin mga kapatid, mayroon tayong saligang batas. Ano ba yung saligang batas? Kahit napakaraming mga abogado, marami silang mga pag-uusap doon sa korte. At the end of the day, ang kanilang saligan ay yung saligang batas. Kahit magkanya-kanya sila kung ano-anong kuro-kuro nila. At the end of the day, yung saligan, yung batas, yun ang masusunod. Nobody above the law. Amen? Dapat ganun po tayo kahit mayroon tayong kanya-kanyang mga kuro-kuro, paniniwala, pananaw. Dapat mayroon tayong sukatan. Yung salita ng Diyos. Yung Biblia. Amen? Amen. Sabi niya, sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Kita nyo? Nasa Biblia yan, mga kapatid. Maghahanap sila ng mga teachers, ng mga preacher, na yung mga preacher, yung mga magaganda sa pandinig lang. Dito ako sa pastor na ito. Kasi ito, mga binabasa niya yung mga magaganda. Hindi niya binabasa yung mga magsisika, kasi pagbalik loob ka sa Panginoon. Yung mga uplifting. Ito yung gusto kong marinig. Di ba? Ganyan na yung mga tao ngayon. Kita niyo, mga kapatid? Sinabi ng Biblia yan. 1,000 years ago, nakasulat na yan. Di ba? Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip, ay ibabalik ang kanilang pansin sa mga kathang isip. Ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras. Magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita at tuparin mo ng lubos ang iyong paglilingkod. Anong ibig yung sabihin? Kahit isa pangangaral mo, sa tingin mo ay kukunti na lamang ang nakikinig sa iyo. Kahit pumupunta sila doon sa mga maraming mga crowd, yung mga magandang balita, tuloy mo lang, magtiis ka lang. Magandang balita.
Walang problema sa akin, mga kapatid. Basahin ko pa rin yung salita ng Diyos. Kahit na nanonood sila sa Facebook, nakalive sila, mas mag-out sila, it's okay. Kasi mamaya yan, bukas naman yan, Lord willing, ma-upload naman yan sa YouTube. Hindi na mabubura yan. Kasi bakit? Binabasa ko eh. Pero ba ako dinagdag dito, mga kapatid? Dapat, mga kapatid, kung gusto nating makinig ng aral ng katotohanan, dapat yung binabasa yung Biblia ng kumpleto. Hindi nagdadagdag, hindi nagbababawas. Amen? Amen. Are you with me? Amen. Hindi basta ako naniniwala ako sa Diyos. Ayaw kong maniwala dyan sa pastor na yan. Sige. Naniniwala ka sa Diyos? Okay, basahin ko. You say you have faith, for you believe that there is one God. Sabi ng Biblia, good. Good pala, di ba? You say you have faith, for you believe that there is one God. Good for you. Good for you. Exclamation point pa. Even the demons believe this, and they tremble in terror. Yung demonyo daw, naniniwala din eh. Nanginginig pa, nangangatal pa. Sabi niya, di ba? O, di ba? Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa. Di ba? Mabuti naman. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa. O, ito yung katwiran ng maraming tao. Anong kaibahan sa demonyo? Dapat may kaibahan. Kasi kung walang kaibahan, ginagawa rin to ng demonyo eh. Nangangatal pa nga, nanginginig pa eh. Bakit? Naniniwala siya. You believe that there is one God. Good for you. Even the demons believe and tremble. Ano yung kaibahan? Yung kaibahan ng tunay na mananampalataya, alin? Sumasamba siya at sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Kahit ikaw ay naniniwala ka, kahit araw-araw kang nasa simbahan ka, kahit araw-araw mong binabasa ang salita ng Diyos, kung hindi mo naman sinusunod ang kalooban ng Panginoon, wala ka pa rin kaibahan doon sa binasa natin sa James 2:19. Dahil, sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa, di ba? Mabuti naman. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa. Dapat may kaibahan. Alin ang kaibahan? Hindi mo lang sinasabi na ikaw ay sumasamba ka, kundi sumusunod ka rin sa kalooban ng Panginoon. Bakit? Sabi ni Kristo Matthew chapter 4 verse 10, ano sabi niya? You shall worship the Lord your God and serve Him only. Amen. Meaning, worship without service is in vain. Are you with me? Yan ang kasimba yun. Kita nyo? Kaya kailangan dapat minsan examinin natin Pinapa-examinin ba ng Panginoon yung ating sarili? Amen. Dapat ina-examine din. Alam mo sa teacher, para malaman niya yung estudyante ay may natutunan. Kung nag-aral ba talaga sila kung may natutunan, mayroong test Are you with me? Amen. Para pag nagbigay siya ng test, kung sino yung pumasa, malalaman niya kung sino talaga yung nakinig, sino yung sumunod. Ganon din yung Panginoon Andito yung kanyang salita, binigay sa atin. Yung love letter niya, binabasa ba natin ito? Pinapakinggan ba natin ito? Yung kalooban niya, sinasaliksik ba natin? Pinag-uukulan ba natin ng panahon? Tingnan natin. Examine your neighbor. Hindi tayo magaling Pero hindi ganun nasabi ng Biblia. Examine yourselves to see if your faith is genuine. Sinabi ng Biblia, hindi. Examinin mo. If your faith is genuine, baka hindi genuine Di ba? Pero kasi hindi genuine Mahal ko ang Panginoon. Really, mahal mo ang Panginoon? Pag madali na kasi sabihin, mahal ko ang Panginoon Pero yung mahal ng Panginoon, kalakip doon yung fear of the Lord, mga kapatid. Bago mo sabihin, you love the Lord, kailangan yung fear of the Lord muna. Bakit? Kasi yung fear of the Lord, Proverbs 1:7, is the beginning of wisdom. Doon pala mag-uumpisa yung karunungan. Karunungan ng alin? Kaalaman saan? Kaalaman sa salita ng Diyos.
Maraming tao mahal ng Diyos. Sinasabi nila mahal nila ang Diyos. Pero hindi sila takot sa Panginoon. Yung pagkatakot na sinasabi doon, hindi yung parang natakot ka, nahuhulihin ka ng pulis dahil may nagawa kang kasalanan, hindi ganoon. Yung pagkatakot na sinasabi doon ay yung paggalang, yung reverence, yung pagbigay mo ng respeto sa Kanya. Ina-acknowledge mo na siya ang nagbigay ng buhay sa iyo, siya yung nagligtas sa iyo, na hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Na wala kang magagawa kung wala ang Diyos sa iyong buhay. You humble yourself before God. Amen? Hindi ka nagja-justify, hindi mataas ang iyong pride. Examine yourself to see if your faith is genuine. Test yourselves. Examine pa, meron pang test to. Pamili ka, anong gusto mo? Test yourself. Surely you know that Jesus Christ is among you. If not, you have failed the test of genuine faith. Amen, mga kapatid? Pag nag-preach ako ng mga ito, maraming mga tahimik lagi, di ba? Subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Kita nyo, namumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lang kung kayo'y mga bigo sa pagsubok. Amen? Amen. Madali na kong malaman, mga kapatid. Paano ko ba malalaman yung aking sarili na ako ay isang magsasaka? Natural, pumupunta ka sa sakahan. How could you become a farmer if you do not go to the... Hindi ka naman pupunta doon sa sakahan mo? Simple lang malaman eh. Paano mo nalaman na siya isang magsasaka? Pumupunta siya sa sakahan. Paano mo nalaman na siya ay mangingisda? Pumupunta siyang mangisda. Pupunta ng dagat. Amen? Amen. Paano malalaman na sinasabi ng isang tao na siya ay Kristiyano? Tanong, tunay nga ba? Sige nga, umasang tayo lang. Simple lang. Simple lang malaman, mga kapatid, pag-examinin mo eh. Saan ka ba nagpupunta? Ano ba yung lagi mong ginagawa at lagi mong iniisip? Ano ba yung laman ng puso mo? Kung mangingisda ka, pupunta ka sa dagat para mangisda. Kasi tinatawag mo sarili mong mangingisda eh. Amen? Amen. Tinatawag mo yung, cook ako. Hindi ka marunong magluto. Madali lang sabihin, hindi sabihin na ikaw ay cook. Ikaw hindi ka marunong magluto eh. Ako'y isang magsasaka. Marunong kang magtanim, nasa sakahan ka. Hindi ba? Pag sinabi mo ngayon, ako ay isang Kristiyano. Tanong, tunay ka bang Kristiyano? Kasi sa Antioch, mga kapatid, sa Acts chapter 11, verse 1, tinawag silang mga Kristiyano doon. Doon unang tinawag ang mga Kristiyano eh. Bakit sila tinawag? Kasi nakikita sila'y tagasunod ni Kristo. Nakikita yung buhay nila, nakikita si Kristo na kanilang buhay. Tanong mo lang yung sarili mo, examinin mo lang. Sabi sa English, examine yourself to see if your faith is genuine. Lord, genuine ba ito? Ano may laging iniisip ko? Kung lagi mong iniisip yung utang mo, yan ang Diyos mo. Idolatry yan. Kung ano ang laging ginagawa mo, yun ang idolatry. Yun ang totoo. Sabi mo lang yun. Hindi. Si Kristo ang aking Diyos. Really? Na hindi ka nga makapagbigay ng commitment eh. Sabi ni Kristo, if you love me, keep my commandments. Are you with me? Amen. Simple lang naman eh. Mga kapatid, kasi minsan wala tayong kamalay-malay na daya na pala tayo. Ito yung aking layunin para gisingin po tayo sa katotohanan. Kaya ko po binabasa. Amen, mga kapatid? Now, while we can never know anyone else's heart, we can make wise assessments about other people by observing the regular fruit of their lives. Ngayon nga, madali lang malaman eh. Tinan mo lang ang laman ng Facebook eh. Tinan mo lang.
kung anong mga pinagpupus mo dyan, anong laging ginagawa. Simple lang ngayon malaman eh. Pero meron namang magaling magkunwari, magtago. Dalawa yung account, meron pa yung tatlo yung account. Para dito mabuti, dito masama. May mga ganyan eh. Are you with me? Kaya lahat yan, pagdating ng panahon, lahat ng lihim, sabi ng Biblia, bubuksan lahat ng Panginoon yan eh. Are you with me? All of us stumble from time to time. And we may go through seasons of bearing little fruit. Lahat naman tayo eh. Hindi pa naman tayo perfecto. And God does not expect a life that is without sin. Hindi naman in-expect ng Panginoon yan. Alam niya yung ating kahinaan. Alam niya rin niya yung mga kakulangan natin. Kung hindi ini-expect ng Panginoon sa atin na tayo, if God does not expect a life that is without sin, so ano i-expect ng Diyos sa atin? Alam mo kung anong kapatid? Lumapit ka lamang sa Diyos nang may pusong mapagpakumbaba. Yan ang inahanap ng Panginoon. Di mo kailangan magmaskara. Come as you are. Lumapit ka sa Panginoon kung sino ka. Kasi kilala ka naman talaga ng Panginoon. Amen? Amen. Sabi mo sa Panginoon, Panginoon, ako po ay isang chismosa. Panginoon, ako po ay isang mangangalunya. Ako po ay nanonood lagi ng pornography, Panginoon. Ito po yung aking kahinaan. Tulungan mo ako, Panginoon. Kasi mahirap kong mapagtagumpayan ito. Lumalapit po ako sa inyo at may pusong mapagpakumbaba. Alam mo kung lalapit ka na mayroong pusong ganun, pakikinggan ka ng Panginoon. Pero kung lalapit ka sa Panginoon, di naman ako masamang tao katulad ng iba, mas masama kayo sa akin. Kaya paminsan-minsan, nagsisimba naman ako, nagbabawas ako ng kasalanan ko. Marami ka pang mga pasakalyi. Lumapit ka sa Panginoon na may pagpakumbaba. Kung marami ka pang pasakasakalyi sa Panginoon, wala. Pag lumapit tayo sa Panginoon, lumapit tayo sa Panginoon nang may pusong mapagpakumbaba. Yan ang ini-expect ng Panginoon. Amen? Palagpakan natin ang Panginoon. But 1 John chapter 3 verse 4 to 10 makes it clear that those who know God will not continue a lifestyle of bearing bad fruit. Very clear, mga kapatid. Bagamat tayo'y nagkakasala pa rin, sapagkat nabubuhay pa tayo sa mundong makasalanan at nandito pa tayo sa ating katawang lupang ito na nagkakasala, ang kaibahan ng isang tunay na mananampalataya kay Kristo, hindi siya nagpapatuloy sa kasalanan. Hindi niya sinasabing hindi na siya nagkakasala, hindi siya nagpapatuloy sa kasalanan. Basahin natin. We have been transformed and the fruit of our life is evidence of that transformation. Apple trees don't produce bananas and strawberry plants don't produce grapes. This fact of nature is also true in the spiritual realm. We can identify those whose hearts have been redeemed by the fruit we see in their lives. 1 John chapter 3 verse 4 to 10. Let's read it. Everyone who sins is breaking God's law. For all sin is contrary to the law of God. And you know that Jesus came to take away our sins. And there is no sin in Him. Anyone who continues to live in Him will not sin. But anyone who keeps on sinning, notice the word, keeps on sinning, does not know Him or understand who He is. Dear children, don't let anyone deceive you about this. When people do what is right, it shows that they are righteous, even as Christ is righteous. Verse 8. But when people keep on sinning, it shows that they belong to the devil, who has been sinning since the beginning. But the Son of God
came to destroy the works of the devil. Those who have been born into God's family do not make a practice of sinning because God's lives in them. So they can keep on sinning because they are children of God. So now, we can tell who are children of God and who are children of the devil. Anyone who does not live righteously and does not love other believers does not belong to God. Napakasimple mga kapatid, di ba? Dito, sa binasang ito, wala ka ng iba pang interpretasyon na hanapin. Yung tanong, nandyan na yung sagot. Sinabi niya na. Hindi naman yung practice on sinning, keeps on sinning, hindi ka na mag-keep on sinning. Hindi niya sinasabing hindi ka na nagkakasala. Hindi eh. Paminsan-minsan sa buhay na ito, mga kapatid, alam nyo, yung magandang, minsan kasi ano yan, yung puno, bagamat may magandang bunga yan, may mga fertilizer na, may mga ano na, paminsan-minsan may mga dumadapo pa rin dyan mga insekto eh. Nadapuan pa rin ang mga insekto yan. Pero pagka inaalagaan yan, mga kapatid, hindi siya tuluyang masisira eh. Diba? Pero hindi nyo mga kapatid, sabi niya, sabi ko Tagalog, diba? Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. Totoo hindi? Totoo, di ba? Sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Amen? Amen. Walang yan. Yun na yung sagot niya. Nalalaman ninyong na parito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan. Totoo o hindi? Amen. Ang purpose niya, bakit siya bumaba sa lupa? Para mamatay sa krus ng Kalbaryo. Bakit niya kailangan mamatay sa krus ng Kalbaryo? Para bayaran ang ating mga kasalanan. Bakit? Kasi hindi mo kayang bayaran ang iyong kasalanan. Sa magitan lamang ng kamatayan ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo at doon sa magitan ng kanyang pagbuwis ng kanyang dugo, He shed His blood on the cross of Calvary, nagkaroon tayo ng kapatawaran. Amen? Ngayon, nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan. At siya'y walang kasalanan. Amen? Kasi ang pwedeng magbayad lamang ng kasalanan ay ang Diyos. At ang pwedeng magbayad ng kasalanan ng lahat ng tao ay yung walang kasalanan. Amen? Amen. Kaya nga siya nagkatawang tao eh. Para siya ay mamatay. Amen? Now, ang nananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Tanin mo sa sarili mo lang. Hindi niya sinabing hindi ka na nagkakasala. Ang nananatili sa kanya hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa kanya. Ibig sabihin, hindi mo talaga nalaman yung katotohanan. Hindi mo talaga na-enlighten ka lang minsan ng salita ng Diyos. Pero hindi talaga hindi talaga nagkaroon ito ng bunga sa iyong puso kapag ikaw ay nagpapatuloy sa kasalanan. Kasi yung nananatili sa Kanya, nananatili ka eh. Naka-abide ka sa Kanya. Hindi ka nagpapatuloy daw sa kasalanan. Tuloy natin. Mga anak, huwag kayong palinlang kaninuman. Bakit? Maraming nandidilang eh. Di ba? Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala, pakinggan ninyo, ay kampon ng diablo. Nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng diablo. Sapagkat sa simula pa'y nagkakasala na ang diablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo. Amen? Yun ang purpose ni Satanas. Anong purpose ni Satanas? The thief does not come except to kill, to steal, and to destroy. Pero sabi ni Kristo, but I have come to give you life. And life it to the full, abundantly. Naparito si Kristo upang bigyan kayo ng isang buhay na ganap at buhay na kayaya. Winasak ni Kristo ang gawa ni Satanas. Bakit? Kasi marami siyang mga panlililang, pandaraya. Ngayon, verse 9. Ang mga anak ng Diyos, yung mga anak ng Diyos, paano tayo naging anak ng Diyos? John chapter 1 verse 12. Those who receive Him, He gave Him the right to become children of God. Ang mga tumanggap sa Kanya
ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. John chapter 1, verse 12. Amen? Ngayon, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Hindi niya sinabing ang mga anak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Hindi niya sinabing gano'n. Ang sabi niya, hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Tanungin natin yung Biblia. Bakit? Sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. Ano yung binhing mula sa Diyos? Yung salita ng Diyos nasa kanilang puso. Amen? Amen. Hindi daw sila nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Amen. Amen? Kasi kung ikaw talaga tunay ka na anak ng Diyos, tunay kang mananampalataya kay Kristo, kapag ikaw ay nagkakasala, nalulungkot ka. Amen. Amen. Kaya agad-agad humihingi ka ng tawad sa Panginoon. Sapagkat ang talagang nais mo ay bigyan mo ng kaluguran ang Diyos na umibig sa iyo, ang Diyos na nagligtas sa iyo. Kaya kapag ikaw ay nagkakasala, nalulungkot ka. Kaya nga ikaw ay humihingi ng tawad sa Panginoon. Yung iba, nagkakasala, nagpapatuloy pa sa pagkakasala. Nagpapatuloy sila doon. Hindi ibig sabihin umiyak ka, nagsimba ka, umuwi ka, hindi mo naman iniwan yung kasalanan mo, nagpatuloy ka sa iyong kasalanan, nadaya ka ng dyablo. Bakit? Amen. Sapagkat, sabi niya, dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Anong ibig sabihin mo, mga kapatid? Yung nais mo talaga ay bigyan mo ng kaluguran ng Diyos sa iyong buhay. Ibig sabihin, kung paano ka pinapatawad ng Panginoon, natutunan mo ring magpatawad sa iyong kapwa. Amen? Amen. Ganun po yun, mga kapatid. Pero kung ikaw ay sinasadya mo ng magkasala ka, sinasabi mo na ikaw ay anak ng Diyos, sinasabi mo na ikaw ay isang mananampalataya, pero nagpapatuloy ka doon sa iyong kasalanan. Wala kang ginagawang pagsisisi. Nalulungkot ako, kapatid. I doubt. Pagbalik loob ka sa Panginoon bago mahuli ang lahat. Dahil mayroong huli ang lahat pagdating ng panahon. Amen? Lahat po tayo tumayo, mga kapatid. Sabi ng Biblia in John chapter 10 verse 27 to 28, my sheep listen to my voice. Sino nagsasalita nito? Ang Panginoong Hesus. Siya yung ating pastol, our shepherd. Kaya ang sabi niya, my sheep listen to my voice. I knew them and they follow me. You see that? My sheep listen to my voice. I knew them and they follow me. Kilala ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Kilala niya. Nakikilala tayo ng Panginoon. At ang sabi niya, nakikinig sa akin at sumusunod sa akin. Tayo nga ba ay tupa ng Panginoon? Kung tayo ay tupa ng Panginoon, nakikinig tayo sa kanyang salita. At hindi lang natin pinapakinggan ang kanyang salita, sinusunod din natin ang kanyang kalooban. Amen, mga kapatid? Mahirap kasi. Ngayon kung nahihirapan ka, ask God. Humble yourself before God. Ask God. And He will give you the power to overcome temptation, to overcome sin. Lumapit ka sa Panginoon ng may pusong pagpakumbaba at mapagtatagumpayan mo nun. Dati-dati, hindi mo kayang iwan si Baba. Hindi mo kayang iwan si sweetheart mo na alam mo namang bawal yung pag-ibig. Kasi nakakatustos sa iyo minsan. Nakakatulong sa iyo, nag-i-enjoy ka. Ngayon, dati-dati, hindi mo kayang iwan eh. Pero mayroon ka ng Kristo sa iyong puso.
Hingi ka ngayon ng lakas sa Panginoon, ng awa. Panginoon, gusto ko nang iwan ang kasalanan ito, pero hindi ko alam kung paano eh. Tulungan mo ako, Panginoon. Ano, ipakumbaba mo yung sarili mo. Kasi baka mamaya mayroon ka lang isuko sa Panginoon. Isuko alin? Yung mga kalayawan mo sa buhay. Baka dati-dati ang ulam mo ay laging mga karne. Pag nakay Kristo ka, baka magtiis ka ng gulay, gano'n. Minsan mayroong sakripisyo eh. But it's worth it, kapatid. Kasi there is pleasure of sin. Sabi ng Biblia, for a season. Kaya sabi nga ni Solomon, gawin mo lahat ng gusto mong gawin. Tandaan mo lamang, ipagsusulit natin ang lahat sa Panginoon. Mabuti man o masama. Merong kaibahan mga kapatid. Yung forgiveness of sin and the consequence of sin. Pag humingi ka ng tawad sa Panginoon, tatawarin ka ng Panginoon. Pero yung consequence mo nandoon. Baka minsan yung consequence natin, paulit-ulit tayong pinapaalalahanan ng Panginoon. Na panahon na para ikaw ay magbalik loob sa Panginoon. Panahon na para iwanan mo ang kasalanan na yan. At ikaw ay lumapit sa Panginoon. Mamuhay ka ng marangal sa Panginoon. Hindi mo ginagawa. Pagdating ng panahon, wala kang sisisihin. Hindi mo sisisihin ang Panginoon. Ang nakakalungkot, pakinggan ninyo, minsan, hindi lang ikaw ang nagdurusa. Yung mga tao sa paligid mo, na wala namang kinalaman, nagdurusa dahil sa iyong ginawa. Pag-isipan mo mabuti, kapatid. Yang kasalanan na yan, o si Kristo. Kasi ito ang panyaya ni Kristo ngayon sa atin. Amen? My sheep listen to my voice, I know them and they follow me. I give them eternal life. Hallelujah. I give them eternal life and they will never perish. No one can snatch them away from me. Kita mo yung promise ng Panginoon? Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. Pag nakikilala ng Panginoon, nakikinig sa kanila, sumusunod sa Kanya, alam mo, kayang gawin ng Panginoon sa atin? Sabi na, kayang gawin ng Panginoon ito ha. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kapag papalit mo yung buhay mo rito na pansamantala lang, nag-i-enjoy ka pansamantala, pag nagpatuloy ka doon, alin? Walang hanggang parusa sa impyerno yun. Apoy ng impyerno. At doon, walang second chance. Kahit pagsamahin mo pang 1,000 pari, 1,000 pastor mag-pray sa'yo, wala na. Kasi it's too late. There is no second chance after death. Walang second chance. In this life, is a test. Sabi ng isa, nagsabi, kung meron akong 2 buhay, yung unang buhay ko, magpapakasama na ako. Lahat ng magustuhan ko, gagawin ko lahat. Pero yung pangalawang buhay ko, magpapakabuti naman ako. Lahat ng kabutihan, yun ang gagawin ko. Pero kapatid, wala tayong 2 buhay. Amen. Pero lang tayong 1 buhay. At yung buhay dito sa panandalian sa mundong ito, test ito eh. Kung ipapasa ba natin, susundin ba natin yung kalooban ng Panginoon o hindi? Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Pakinggan nyo ito, kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ni Luman. Bakit? Kasi minsan nga, dito nga sa mundong ito, mayroong mga agaw eh. Akala mo, ikaw lang ang mahal. Pero magulat ka eh. 3 araw ka lang hindi nakatawag, naagaw na ng iba. Kaya takot-takot kang maagaw eh. Kasi ano, saan ka na, anong kinakain mo, anong ginagawa mo, gusto mong ano eh. Kulang na lang, naka-video eh. Lahat eh. Kasi natakot kang baka maagaw. Alam mo bakit? Baka inagaw mo lang eh. Ha? Are you with me? Sa mundong ito, maraming mga agaw. Amen?
Katabi mo nga eh. Paggising mo, wala na. Sa tabi mo. Naagaw na. Pero kay Kristo, sabi ni Kristo, kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ni naman. Kahit lahat ng demonyo sa impyerno, hindi ka maagaw. Kapag ikaw ay nasa kamay ng Panginoon, kapag ang iyong buhay, pinagkatiwala mo sa Panginoon, mga kapatid, walang pagsubok na hindi mo kayang pagtagumpayan. At walang problema na hindi mo mapagtatagumpayan. Kapag si Kristo ang kasama mo sa buhay. Mamili tayo. Sino piliin natin? Pagpapatuloy mo yan, yung ginagawa mo, for panahon na para ikaw ay magbalik loob at subukan mo naman ang Panginoon. Kapag ginawa mo yan, kapatid, hindi mo pagsisihan. Hindi ko pinagsisihan, hindi pinagsisihan ng marami. Ang buhay nila ay lubusang nabago dahil kay Kristo. Come to Jesus today. Give your life to Christ today. Surrender your life. Say this prayer. Sabihin mo ito na nagmumula sa puso. Taas mong iyong mga kamay. Ito ay panalangin ng pagsuko sa Panginoon. Ito ay panalangin ng pagsisisi at pagtanggap sa Panginoon. Kung alam mo na kinakausap ka ng Panginoon sa oras na ito, sabihin mo ito na nagmumula sa puso. Sabihin mo ito, dakilang Diyos, Ama naming nasa langit. Sa oras na ito, Panginoon, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba sa iyong harapan. Inaamin ko, nagkasala ko. Sa oras na ito, Panginoon, pinagsisihan ko ang aking kasalanan. Kinikilala ko ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ay namatay at muling nabuhay. Binubuksan ko ang aking puso. Panginoong Hesus, maghari ka bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Marami pong salamat sa iyong pagpapatawad. Marami pong salamat sa iyong pagliligtas. Banal na Espiritu, sa oras na ito, puspusun mo ako. Panginoong Hesus, tulungan mo ako makalakad sang-ayon sa iyong kalooban. Ito ang aking dalangin, nagmumula sa puso. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, kapag yan ay pinadalangin mo na nagmumula sa puso, kahit gaano kaiksi, kahina ang padalangin na yan, narinig ng Diyos ang dalangin mo. Natutuwa ko sabagat yan ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo sa iyong buhay. Upang ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya, umpisahan mong magbasa ng Biblia. Kung ikaw ay bago, umpisahan mo sa aklat ng John. At maluwag na. Make sure, mga kapatid, mag-ukol ka ng panahon na para ikaw ay pumunta sa church. At ipamulita mo ang kabutihan, ang pagliligtas na ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Kapag ginawa mo yan, your life will never be the same again. Would you raise your hand to receive the blessings of the Lord? Now to the King of Kings and Lord of Lords, mighty God, everlasting Father and Prince of Peace, because you put God first place in your life and you continue to live a life worthy of the calling and obedient to His word. Now I bless you right now. In the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit. Amen. God bless you, mga kapatid. Muli pa, mga kapatid, maraming pong salamat sa inyong pong pagsama. At lagi niyo pong tatandaan, mga kapatid, hindi ko po hangarin na makapanakit ng damdamin ng sinuman. Ngunit ito po ay atas ng pag-ibig upang basahin ko ipangaral ang salita ng Diyos ng may katotohanan. God bless you, mga kapatid. We'll see you again sa ating pagpapalala.